Bago ako pumasok, unang challenge ka agad is yung tuition fee dun sa Forex School. So that's around 85,000, pero kung mag-enroll daw ako agad, less 10,000. So 75,000. So medyo malaki siya. Pero sabi nga, na-develop yung mindset ko na ang isipin mo is yung papasok, huwag mo isipin yung lalabas. So yun yung mga tumatak sa akin before. That's why yung 75,000 na yun, ginawan ko ng paraan. Kasi naniniwala ako na kapag natutunan ko yung mga knowledge about Forex trading, is mas malaki yung babalik sa akin. Pinag-awayan pa nga namin yan ng misis ko kasi baon na kami sa utang tapos naglabas pa ako ng 75,000 pesos. Yung challenge ko dahil nga zero knowledge ako sa Forex trading tapos nag-enroll ako 75,000. Ang natutunan ko lang nun is uptrend, downtrend. Kaya pala sinabi sa Forex trading, long term yung learning pala rito sa Forex trading. So number one, challenge ko dito is lack of knowledge. So ngayon, yung lack of knowledge, paano ko siya in-overcome, mas inaral ko siya. Nagpunta ako sa YouTube kasi nga wala na akong pera noon na pangbayad ulit ng another course. Lalo na medyo hirap ako sa English kaya more on Tagalog, mas prepared ko yung Tagalog. So yun, may nakita ako na nagtuturo sa YouTube. So unti-unti doon ko naintindihan yung Forex trading. Pangalawa sa naging challenge ko is yung pagiging emotional ko sa pagtitrade. Like for example, kahit malayo pa doon sa part or area of value, nilalagyan ko na kaagad ng buy and sell. Kasi nga mainipin po ako. Nasisira yung diskarte ko kapag natatalo ako. Paano ko siya na-overcome is gumawa ako ng trading plan ko. Kapag hindi buy or wala pa sa area of value, hindi talaga ako magbabay at hindi talaga ako magsisell. Pangatlong problema ko before na nag-i-start ako is overtrade ako lagi. Yung tipong kahit na okay na ako sa profit for the day, magte-trade pa rin ako kasi ang mindset ko before, the more na mas maraming trade, the more na mas malaki yung kita. Paano ko siya na-solusyonan is nag-set talaga ako ng certain value na kapag na-hit ko na itong value na ito, like for example, $50 sa isang araw, mag-out na ako sa market and gagawin ko na yung mga ibang pwede kong gawin. Isa sa mga problem ko before is wala akong risk management. Naglalagay ako ng mga malalaking lot size, hindi ako naglalagay ng stop loss. Kaya minsan kapag nagkaroon ng medyo mataas na volatility, ang laki ng nalulos sa akin kasi nga walang stop loss. Ang naging adjustment ko is every trade na ngayon, naglalagay ako ng stop loss. So yun na yung risk management ko. Number 5 na problem ko before na nag-i-start ako is sobrang taas na expectation ko. Since alam ko na sa Forex trading is may malaking money involved talaga. So sabi ko, pag nalaman ko yung mga strategy na yan, kikita ko ng malaki sa Forex trading, dito ako yayaman. Paano ko siya nasolusyonan is inayos ko yung expectation ko. Inalam ko yung proper expectation na sa Forex trading pala, hindi ka pwedeng maging greedy. Inayos ko yung mindset ko na hindi ako yayaman kaagad kapag nagsisimula and lalo na maliit yung capital ko. And naniniwala na ako na sa Forex trading, it is a long-term process. Then last na problem ko na nag-start ako is overconfidence ako. Nung nagkakaroon na ako ng strategy na laging panalo, so ang ginagawa ko, kino-compound ko. Then kahit na nanalo ako ng mga 10 beses, natalo lang ako ng mga 3, 4. Since overconfidence ako, nilalakihan ko yung taya or lot size ko. Natalo na ako, dala pa yung capital ko. So ngayon, ang naging solution ko doon is hindi na ako nagko-compound. Naglalagay ako ng ito yung lot size ko, ito yung gusto kong kitain, and hindi ko siya kino-compound. Kaya nga kahit na manalo ako ng 10, matalo ako ng 4, panalo pa rin ako ng 6.